Delicious ba? Di lang yarn. Creamy? Di lang yarn. Ito pa, gentle din sa tummy. Switch na. Kope ko Blanca. Creamy, gentle sa tummy. Nagsalita na si Olympic double gold medalist Carlos Yulo kaugnay sa tampuhan nila ng kanyang ina. May iniwan pa siyang mensahe sa ina, sabay pagtatanggol sa nobya. Nakatutok si Marisa Mata. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa interviews at mga sagot ng nanay ko po. Sa isang video na kanyang pinost sa social media, si Olympic double gold medalist Carlos Yulo mismo ang sumagot sa mga isyu kaugnay sa pera na isa sa pinagmumula ng tampuhan nila ng kanyang ina si Angelica Yulo. Hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Never ko na rin naman po na hiningilan sa kanila. Sabi pa ni Taloy, Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly expenses sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Yung principal po kasi dito ay po sa likod, malaki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. pinagkasahan din niya ang kanyang nobya si Chloe San Jose na hindi raw gusto ng kanyang ina. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw. Opo, totoo po eh. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto po siya. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita niyang gamit o yung pagpapalagay ng saan-saan po. Galing po yun sa pinagpagulan ko. And lahat po ng bank account ko nasa mama ko po. May mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasagot sa akin. Maging si Chloe nagsalita na rin sa pagsusunod na kaunawaan sa ina ni Kaloy. Actually, nagkita po yung mama ko at yung family ko. Chloe twice po. The last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect. May tumatid si Carlos sa ina na nagpaabot ng sampati sa kanya. Kung genuine po talaga kayo, mga maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niya sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit ng sinabi sa akin. Yung mga hindi niya pag-visualize sa akin. Tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on. Napatawad ko na kayo yung pag-move ko. Pinag-pray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin ito. I-celebrate na lang po natin yung ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng pagkakitang Pilipina dito sa Olympics. Para sa Chile Integrated News, maging sumay tutok 24 oras. Dumami ang mga Pilipinong nagsabing pro-Marcos sila base sa survey ng grupo of the research habang bumaba naman ang mga nagsabing sila ay pro-Duterte. Ang tanong sa tugon ng masa survey na ginawa itong second quarter ng taon, alin ang pinaka-naglalarawan sa kanilang political preference? 36% ang nagsabing sila ay pro-Marcos admin, mas mataas sa 31% pro-Marcos. 16% naman sa mga tinanong ang nagsabing suportado ng at kanilang mga kaalyado. Mas nakapagkumpara
emotional aspect ang pinagkakadaan ni Dennis Reyes sa kanyang pagganap sa pinakamabagsik na character sa family drama series na Pulang Araw. Ishinare din ni Dennis kung paano siya kumakalas sa mabigat na role. Makichika kay Nelson Canlas. Sa nalalapit na digmaan sa Pulang Araw, malapit na rin nating makilala si Colonel Lucas Saito, ang Japanese official noong panahon ng gera at gagampanan nito ni Dennis Trillo. 돈의 수모, 손에 먹어라, 몰라. 헬로에까. 반사이! Para sa Kapuso Drama King, isa na raw ito sa pinakamahirap na role na kanyang ginampanan.